Gabi po sa ating lahat at tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral sa ating talakayan sa Isaiah 64. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay samsamang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay, kalakasan, karunungan. Salamat sa gabing ito, kami po iyong samahan sa aming pag-aaral. Salamat sa opportunity na matuto sa iyong mga salita at ito'y maunawaan namin. Maraming salamat po, naway ang mga kapatid na nasa online ay makasama namin sa pag-aaral na to at sabay-sabay kaming matuto at maunawaan ang tunay na kahalagahan ng iyong salita. Maraming salamat po, sa iyo lang papurit parangal, in Jesus name, Amen. Ayan, so tayo nga po ay natapos nung Martes ng gabi sa talata 5 at pang-6, no? At ito nga po ay tumutukoy sa pagkilala sa kasalanan ng mga tao at yung naging resulta nito, no? At yung tatalakayin natin ay verse 7, pero yun nga po, no, yung 5 to 7 na talata ay ito ay isang malinaw na direksyon, no, sa pagkilala, sa pag-amin ng mga tao, no, isang masusing pagkilala sa kanilang mga nagawang kasalanan, sa kanilang spiritual na pagkalugmok, no, lalo na sa paghanap sa Panginoon at yung kanilang mga ginawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga po ay mas kinikilala ng mga talatang ito ang kahalagahan ng pagkilala sa nagawang kasalanan. At dito ay ito yung pangunahing daan, no, o paraan upang tayo ay muling lumapit o muling manumbalik sa Panginoon. Dito ay tinutulungan ng Diyos ang mga nagsasagawa ng katwiran. Pero yun nga po, no, anuman ang dahil sa nagawa ng tao, dahil sa kanilang kasalanan, anuman ang mabubuting gawa na gawin o ipagpatuloy ng mga tao ay ito'y para lamang isang basahang madumi, no, ang katumbas. At dito sa verse 5 and verse 6, mas binibigyan diin ang kahalagahan ng maalala o makita ang malinaw na kakulangan ng tao upang ito ay magpatuloy sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Ang metaporang ginamit nga po, no, yung maduming basahan ay tumutukoy ito sa hindi sapat or hindi naabot ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos upang ito ay maging katugunan o maging kasagutan sa paglayo ng tao sa Panginoon, no? At alam naman natin ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus na siyang siya yung naglapit sa atin sa Panginoon. Ayan, so ang dalawang talatang ito ay paglalarawan ng isang tuyot na dahon na itinaboy ng hangin. Ito nga po ay paglalarawan ng panandaliang o walang kapangyarihang kalikasan na yun nga po, no, natubos na ng kalikasan ng hindi natubos na sangkatauhan sa harap ng kasalanan. Again, hindi sapat, no, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa next na pag-aaral natin sa verse 7, ang panaghoy ay umabot na sa sakdulan nito, sa kawalan ng pag-asa na obserbasyon na walang sino man ang humahabol sa Diyos or walang tumatawag sa Kanya, no? Kasi nga, ang mga taong ito ay naging makasalanan at instead na, yun nga po sinasabi ng propeta dito, na imbes na hanapin ng Diyos ay sila ay mas nagpatuloy sa kasalanan. So ito ay nagpapakita ng isang paglabag sa ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, na kung saan ang kawalan ng Diyos ang kawalan ng Diyos ay direktang resulta ng paghihimagsik
ng tao, no? At yun nga po yung halos ito yung napag-aralan na natin itong tema na to na pag talagang humihiwalay ang tao sa Panginoon, ang lahat ng nangyayari ay walang katiyakan, walang kasiguraduhan or bumabagsak, no? Yan. Sa verse 7, sinabi dito, walang sino mang tumatawag sa pangalan mo, walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. No? Kita natin talagang walang sino man ang tumawag, walang sino man ang lumapit. Ibig sabihin nandun yung yung pagtitiwala sa kanilang mga sarili at patuloy na paggawa ng kasalanan. Kasi nga kung ang mga tao ay lumalapit sa Panginoon, ito ay sumusunod, no? Ito ay namumuhay sa salita ng Panginoon. Pero dito nga nakita natin na sila ay tumalikod, sila ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan at ang naging resulta nito ay ang pag-alis ng pabor ng Panginoon sa kanyang bayan. So ang talatang ito ay ang lalim ng kasalanan ng tao at ang bunga nito. Nagdadalamhati si Propeta Isaiah, walang sino man ang naghahanap sa Diyos, gaya ng nararapat. Ang kawalan ng pagtawag sa pangalan ng Diyos o pag-abot sa Kanya ay sumasalamin sa espiritual na kawalang interest, no? Ibig sabihin, rebellion, no? At ang tao ay mas nagtitiwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang kaisipan. At ito yung naging kahinatnan, no? Naranasan nila yung sitwasyon na tipong walang tutulong o wala silang nararamdamang presensya ng Panginoon. At dito bilang resulta, ang mga tao ay naiwang nakakaranas ng kabigatan. Kabigatan na dahil sa kanilang kasalanan. At alam naman natin, paulit-ulit nating tinatalakay kung ano yung mga ginawa ng mga Israelita noon. At sila nga po ay tumalikod sa Panginoon at nabuhay sila, no, nang mayroong sariling mga desisyon na malayo sa Diyos. Ang talatang ito ay inihayag na talatang ito ang mapaminsalang paghihiwalay na dulot ng kasalanan. Again, ang kasalanan po ang naglayo sa tao mula sa Panginoon. At ito ang naging dahilan kung bakit tila nararanasan ng tao yung walang pagkilos ng Diyos, no? At ito nga po yung tila ba ang Diyos ay lumayo? Tila ba ang Diyos ay hindi na talaga sila tinulungan? Ito po ay dahilan or ito yung kahinatnan ng kanilang patuloy na paglayo sa Kanya, no? At dito makikita natin na ang kasalanan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos habang itinatampok ang pangangailangan para sa pagsisisi at banal na interbensyon, no? Magandang gabi po, Pastor Nanding. Yan, buti po nakaabot kayo, nasa kalagitnaan na po tayo. So, pangangailangan ng pagsisisi kasi nga, no, ito po yung ito yung kailangan na gawin ng tao upang muling makalapit sa Panginoon, no? Nandun yung pagpapanumbalik, nandun yung panunumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala at pag-acknowledge sa mga nagawang kasalanan. Ito ay bahagi ng mas malaking sipi kung saan ang propeta Isaiah ay nagdadalamhati. Bakit siya nagdadalamhati? Dahil nga po doon sa kalagayan nila na sobrang makasalanan. Magandang gabi si Sir Irene. Yan. So, dahil sa pagiging makasalanan nila, ito ay nangangailangan o ito ay nangyaring may pagsusumamo. Nagsusumamo sila sa Diyos na bumaba at mamagitan, no? Yun yung banal na intervention na sila'y tulungan sa kanilang current situation.
Pero dito nga po, alam na, pinakita dito, sinasabi dito na dahilan sa kanilang paglayo or sa kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan. At ito nga po, sa partikular na talatang ito, ay kinikilala na propeta ang kakulangan ng matuwid ng mga tao na taimtim na naghahanap sa Diyos. Yan, yes po. Gandang gabi po sa inyo. Yan. So, ang mga bunga na kinakaharap ng mga tao bilang resulta ng kanilang makasalanang pag-uugali ay yan. So, yun nga po, no, suriin ng mas malalim ang mga tema, konteksto at simbolismo na naroon, nandito sa talatang 7. Ang pangunahing tema nga po ay yung pagsisisi, no? Yung pagkilala sa kasalanan at kung ano yung naging bunga nito, kung ano yung pinaka naging sanhi, no? At dito nga po ipinapahayag ng propeta ang ideya na mga tao ay tumalikod nga po sa Diyos. At nga dahil dito, yun nga po, no, sila ay nagkaroon ng paglayo or yung pagitan, no? At dahil sa kanilang kasalanan. So sa halip na aktibong makipag-ugnayan sila sa Panginoon, ay hinayaan nilang lamunin sila ng kanilang kasalanan. So ito ay ang temang ito ng pagsisisi o ang pagkilala sa mga bunga ng kasalanan ay mahalaga sa buong Biblia, no? Ito yung naririnig natin sa ating mga kapatid, no, na mahalaga na tayo ang ating kakausapin o babaginan ng ebanghelyo ay mauunawaan nila na sila ay makasalanan, no? Yun po ang pinakamahalaga sa lahat kasi hindi ba maunawaan ng tao yun kung sasabihin niya na patawarin siya pero hindi niya inaamin na siya makasalanan. So that's po yun, isang po yun, contradict po yun. So kailangan yun po, no, maunawaan ng tao na siya ay makasalanan at nagkakasala. At ito po yung kanyang pagkilala, no, sa kanyang kasalanan. At dito pinapahayag ni Isaias ang ideya na mga tao ay tumalikod sa Diyos at hindi tumatawag sa kanyang pangalan o umihingi ng kanyang patnubay. Sa halip ay aktibong makipag-ugnayan sa Diyos. So hinayaan nilang lamunin sila ng kasalanan. Ang temang ito ng pagsisisi ay pagkilala sa bunga ng kasalanan ng tao. So dito ay ang talata ay nagsisilbing babala. Babala tungkol sa mga panganib ng pagtalikod sa Diyos. Dito pa lang po, no, yung ginawa ng mga Israelita sa panahon na ito ng propeta Isaias ay nandun palagi cycle, no, na cycle yung pagtalikod nila. Yung kanilang mga ginawang kasalanan ay nagpatuloy at dito sa bahaging ito nagbabala o tila nagpapahayag ng babala ang propeta Isaiah tungkol sa mga panganib ng pagtalikod sa Diyos. Kahit sa ating panahon ngayon, no, marami pa rin ang hindi siniseryoso ang panunumbalik sa Panginoon. Meron ako napanood sa isang interview, no, sabi niya, babae po siya, ang sabi niya, hindi ko hinahangad na mapunta sa sa langit. Kung mapunta man ako, salamat. Diba, nakita natin yung problema dun sa sagot ng yon, no? At tila parang okay lang sa kanya na kung mapunta siya sa impyerno. Ganun talaga, no? So nakakabahala po yung ganong statement, no? Ayan. So itinatampok ng talatang ito ang katotohanan ng espiritual na pagkawalang kilos ng sangkatauhan kung hahayaan sa sarili nilang pamamaraan, ang mga tao ay may tendensing lumayo sa Diyos. At yun nga po yung ginagawa ng kasalanan, no? Kapag nagpapatuloy, tinatakpan nito yung kaisipan ng tao. At ito ay nagmimistulang tama para sa kanilang pananaw, sa kanilang kaisipan.
So, sa halip na hanapin siya, pinapakita rin ng talata ang mga bunga ng kasalanan kapag patuloy na tinatanggihan ng mga tao ang Diyos. Marami na tayong natalakay tungkol sa paglayo, no? Sa pagsuway, sa pagtalikod, at malayong mga desisyon na malayo sa Diyos. At nakita natin kung ano yung naging resulta, no? Nakikita natin na halos nandun po yung paalaala ng Biblia sa ganitong gawain, sa ganitong pamumuhay. At tayo bilang mga nag-aaral, sana ito po ay ating nauunawaan, no? Hindi lang po nauunawaan, kundi natatandaan at na susunod din natin. Yan. So, hindi ito isang gawa ng pag-abandona, kundi isang uri ng disiplina na nilayon upang akayin sila sa pagbalik sa pagsisisi o pabalik sa pagsisisi. Nababasa natin sa Hebrews 12 verse 6. Yan, so maaari nga nilang sila ipahintulutan na maranasan ang buong bigat ng kanilang mga desisyon. Kasi ito po yung pinaka-importante sa lahat, no? Na maunawaan natin na kapag tayo ay may mga desisyon na hindi natin isilangguni sa Panginoon, ito po yung nagdudulot ng matinding kumbaga kahihinatnan, no? O matinding resulta sa tao. At nakita natin anong naging resulta ng patuloy na paggawa ng kasalanan ng mga Israelita. At yun nga po, no, yung pagkabihag, yung hinayaan ng Diyos na sila ay masakop at maranasan nila yung kahirapan, no? So pero hindi ito nga yung literal na pagtalikod ng Diyos, kundi ito ay pagtuturo. Yan, pagdidisiplina ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa teolohiya, binibigyan diin ng talatang ito ang pangangailangan para sa biyaya ng Diyos upang gisingin ang mga puso at ibalik ang mga tao sa Kanya. Yun po yung mapapansin natin sa lahat ng ating pag-aaral. Hindi po nawawala yung offer na yon, yung alok ng Panginoon na panunumbalik. That's why dito sa verse 7, no, yung 5, 6, 7, yung pagkilala sa kasalanan ay ito po yung nagdadala sa tao sa panunumbalik sa Diyos. Kasi that's the first step, no? To acknowledge your sin. Mahalaga po 'yun. Kasi kung pilit mo itinatanggi na kayo nagkasala, anong maiisip ba ng tao na siya ay nagkasala? Na siya ay lumalayo sa Diyos? Siyempre hindi, kasi hindi nga siya aware na siya na tumatalikod sa Panginoon, eh. 'Di ba? So mahalaga na ang tao ay nandoon sa pagkilala sa kanyang mga nagawang kasalanan, especially sa Panginoon, no? Yan. Sa mas malawak na sipi ng kabanatang ito, ang propeta ay nagsusumamo sa Diyos na bumaba at mamagitan para sa mga Israelita. Nagpapayag siya ng matinding kalungkutan at pagmamalasakit sa kalagayan ng kanyang bayan. At ito nga po, no, yung buong simula pa verse 1 ay nandun na yung pagsusumamo ng propeta. Yan, so dito ang kanyang bayan na nahulog sa kasalanan at naharap sa mga bunga ng kanilang mga aksyon. So ito ay nananawagan ng propeta para sa pagbabalik sa Diyos. At kinikilala na ang tanging paraan para malampasan ng mga tao ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay sa pamamagitan ng pagsisisi. Pagsisisi at pagbalik sa Panginoon. Wala pong ibang way, no? Walang ibang daan. Yun nga yung laging kung ikaw ay lalayo o tatalikod sa Diyos, kanino ka pa papunta? Kanino ka pa tatakbo? Wala na po, no? Kasi yung kaaway hindi isasama kanya sa kapahamakan, eh, no? Pero ito nga po, paalaala palagi
na wala tayong ibang dapat na asahan o lapitan o tawagin kundi ang Diyos. Yan. So, ang okay. Yan. Sa pamagitan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So, tinatambok ng kontekstong ito ang kahalagahan ng paghahanap sa Diyos at ang mapanirang katangian ng kasalanan. Nakita natin the essence of yung pagtawag natin, yung pananalangin natin sa Panginoon kaysa doon sa parang pinapalalim pa natin lalo yung kasalanan na ating ginagawa. At paalaala rin, no, yung patuloy na pagsusuri sa sarili araw-araw kung tayo ba ay nasa tamang sitwasyon o tamang sistema ng pagsunod sa Panginoon, or tayo ba ay namumuhay na tulad din ng mga Israelita na patuloy sa kasalanan. So, ang simbolismo ng mga imahe ng Diyos na nagtatago ng kanyang muka mula sa mga tao ay sumisimbolo sa ideya ng pag-alis ng Diyos sa kanyang presensya at pabor sa kanyang bayan. Pabor na dahil sa kanilang makasalanang pag-uugali, at yun nga po, no, nakita natin yung kanilang ipinamuhay na spiritual na wala ng interest. Yan. So sa Biblia, ang konsepto ng pagtatago ng Diyos sa kanyang mukha ay kadalasang ginagamit upang ihatid ang ideya ng banal na paghatol. Yung paghatol dahil sa kanilang kasalanan at ang mga bunga ng pagtalikod sa Diyos. Yan, isang bagay na natutunan ko po sa aklat ng Isaiah ay yung paghiwalay o yung paglayo ng tao sa Panginoon, no? Ito ay walang nagiging magandang resulta, no? Kundi samot-saring consequences, no? At yun nga pong mga desisyon, yung mga pagpili na hiwalay sa Panginoon at nananatili doon sa maling pamumuhay, ay ito nga po yung nagiging resulta, no? Yung mga kabigatan na walang kaunawaan, no? Hindi mo malaman kung ano yung gagawin mo sa sitwasyon mo. At dranas naman po ito ng karamihan, kaya nga po sa mga nakakarinig, sa mga nakakapanood ng mga devotion natin, sana ay maunawaan natin na mahalaga ang patuloy na pagsunod sa Panginoon. Ang pagtalikod na ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang malinaw na paalaala ng kahalagahan ng paghahanap sa Diyos. Kapatid, pagka ba ikaw ay nagkakaroon ng mga mabibigat na sitwasyon, ano yung nagiging response mo? Ano yung pumapasok agad sa isip mo? No? Iniisip mo na ba agad kung kanino ka hihingi ng tulong? O sa Diyos ka agad lumalapit or nananalangin? So, mahalaga po na maunawaan natin, no, kung kanino tayo patuloy na umaasa at nagtitiwala. At habang ang pararalang ibinigay ang simbolismo ng talatang ito ay nagsisilbing isang malinaw na paalaala ng kahalagahan ng paghanap sa Diyos at ang bunga ng pagtalikod sa kanyang mga daan. Sa ating pag-aaral, makikita natin sa awit 14 verse 2 and 3, tumingala ang Diyos at nakikita na wala naghahanap sa kanya, na inuulit ang damdamin sa talatang ito ng propeta Isaias. Sa Roma 1:24-25, inilalarawan ni Pablo kung paano hinahayaan ng Diyos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kapag tinatanggihan
nila ang Diyos. At sa 2 Chronica 7 verse 14, nangangako ang Diyos na pakikinggan at ibabalik ang mga nagpapakumbaba, nananalangin at humahanap sa kanyang muka. Sa Oseas 5 verse 15, tinatago ng Diyos ang kanyang muka, naghihintay na aminin ng kanyang bayan aminin ng kanyang bayan ang kanilang pagkakasala at taimtim na hanapin siya. At sa Lucas 15:17 to 20, inilarawan ng talinghaga ng alibughang anak kung paano maaaring humantong sa pagsisisi at pagpapanumbalik ang disiplina ng Diyos. So, alam niyo naman siguro yung kwento ng prodigal son, no? Yan. So, bilang mga mananampalataya, patuloy tayong pinapaalalahanan na sa bawat pag-aaral natin, maunawaan natin ang pahayag ng Panginoon. Na ang talatang ito ay seryosong paalaala ng mga panganib. Panganib, kahinatnan ng espiritual na kawalang kasiyahan at pagpapabaya. At nakita natin kung anong nangyari sa mga Israelita sa panahon na ito na hindi sila naghanap o hindi nila hinahanap ang Diyos. Kaya tayo sa panahon natin, hindi mababali o hindi mababago ng anumang kultura ang katotohanan. Hindi mag-a-adjust ang katotohanan sa nagbabagong kultura. Kaya patuloy tayo sa Diyos lamang umasa at sa Kanya tayo manawagan. Nananawagan din ito sa ibang mga mananampalataya na suriin ang kanilang sariling mga puso at panibagong buhay ang kanilang pangako sa panalangin, pagsamba at pag-asa sa Panginoon. So ito nga po ay nagsisilbing babala tungkol sa mga bunga ng kasalanan. Ngunit nag-aalok po ito ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtuturo sa posibilidad ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya nga po, no, makikita natin yung nais ng Panginoon dito na maibalik o muling bumalik, magkaroon ng panibagong buhay ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang binigay na bagong buhay, no? At dito sa ating pag-aaral, ang Panginoong Hesus po ang naging solusyon sa problemang inilahad ni Propeta Isaiah sa talatang 7, kung saan tayo ay inihihiwalay ng kasalanan mula sa Diyos. Ito nga po yung namagitan. Ito yung naging dahilan kung bakit nalayo ang tao sa Panginoon. So pinagkasundo tayo ni Jesus sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa 2 Corinthians 5:18 to 19. Sa krus naranasan ni Jesus ang sukdulang pagtatago ng mukha ng Diyos upang hindi na natin kailangan gawin iyon. Mateo 27 verse 46. Sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong daan patungo sa Diyos at ang kakayahang tumawag sa Kanyang pangalan at magsikap para sa Kanya ng may kumpiyansa. Hebreo 4 verse 16. Yan. Kaya mahalaga na maunawaan natin na dito sa talatang ito, ang pagtatago ng Diyos sa Kanyang mukha at pagbibigay sa mga tao sa kanilang kasalanan. Mahalaga makita ito, makilala at maunawaan. Sa mas malawak na konteksto, ang gustong makita ng Diyos ng tao ay ang Kanyang pag-ibig na pagdidisiplina na ito ay nagtuturo upang manumbalik sa Kanyang pangangalaga. Hindi sa pagtanggi or anumang pagtalikod, kundi sa pag-amin, sa pagtanggap at sa pagkilala sa kanilang mga kasalanan. Kaya
Ang talatang ito ay isang madamdaming paalaala ng mga bunga ng kasalanan, ngunit isa ring panawagan na bumalik sa Diyos. Lagi pong tandem itong dalawang to, no? Yung pag-amin at panunumbalik sa Panginoon. At tinuturo nito ang pag-asa at pagkakasundo na makukuha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na hinihikayat ang mga mananampalataya na aktibong hanapin siya at umasa sa kanyang biyaya, no? Wala kang ibang tatakbuhan, wala tayong ibang aasahan, kundi ang Panginoon lamang. Kaya sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang refleksyon sa tema ng pagsisisi na ang mga bunga ng kasalanan at ang kahalagahan ng paghahanap sa Diyos. So ang konteksto ng talata sa loob ay nagbibigay diin sa pagkaapurahan ng kanilang pagsusumamo o pakiusap na ang Panginoon ay kumilos at yun nga po, no, yung pakiusap ng propeta para sa mga tao sa panunumbalik sa Diyos. Kaya ang simbolismo ng pagtatago ng Diyos sa kanyang muka ay nagsisilbing isang madamdaming paalaala ng mapanirang katangian ng kasalanan at ang pangangailangan para sa pagsisisi. Acknowledge your sins. Ang talata ay nanatiling isang walang kupas at may kaugnayang mensahe para sa mga mambabasa ngayon na hinihimok silang isaalang-alang ang kanilang sariling mga kilos at hanapin ang Diyos ng buong puso. Maraming tao ngayon ang kumikita, no? Kakaroon ng mga inaasahan sa social media. At ito yung nagiging nila, no? Katuwang sa kanilang araw-araw na buhay, no? Pero yun nga po, ito ay paalaala na minsan ay nagdadala ito sa mapanlinlang na kaisipan, no? Na mas minsan nagtitiwala na tayo sa ating sarili kasi nagkakaroon tayo ng mga ganitong kita or something na inaasahan at nawawala na yung ating pagdepende sa Panginoon. At hindi na natin nakikita na tayo ay namumuhay na, no, sa paglimot at sa pagtalikod sa Diyos. Kaya mga kapatid, paalaala ng talata 7 na tayo ay manatiling ang Diyos ang hinahanap, ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan at sa Kanya tayo umaasa. Anumang sitwasyon ang meron tayo, tulad ng mga Israelita na tumalikod at nagkaroon ng pagsuway at pagtalikod sa Panginoon, ay nakaranas sila ng matinding kabigatan. Kaya mga kapatid, huwag na natin hintayin pa, no? Sa ating pag-aaral na to ay patuloy nating dalhin, patuloy nating ipamuhay ang kanyang mga paalaala ng pagkilala sa kasalanan at panunumbalik sa Kanya. So, yun lang po muna mga kapatid. Yun muna natin tinatapos ang ating talakayan at bukas po ay papatuloy tayo, no? Tayo po ay tuloy-tuloy po, no? Wednesday lang po yung break natin at Sunday po nga po ay inano na natin, no? At 6:30 ang weekdays. Weekends yan. So, yan po mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon na dakila sa lahat, salamat po sa salita mo, sa iyong itinuro sa amin, sa patuloy na palaala ng pagiging dependent sa iyo, Panginoon, sa paghanap sa iyo, sa pagtitiwala at pag-asa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na gabay at biyaya mo. Tunay kang hindi ka nang iiwan, never kang umalis, Panginoon, at kami natiliin mo sa iyong presensya. Naway ang mga kapatid na nasa online at kasama ko dito sa church, sa Pastor Dom at si Princess, kami po ay samahan mo araw-araw, patuloy na gabay
na biyaya, karunungan at kalakasan ng pangangatawan. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Sister Irene, Pastor Nanding, at kayo lang dalawa yung nakita ko. No? Yan, siyempre, sa kapatid mo, kay Brother Vince. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong bukas gabi. Maraming salamat. To God be the glory. God bless po.